Eto na mga kabasketball, dating commissioner ng PBA, sinabing merong dapat matutunan yung mga namumuno ng basketball dito sa atin sa Pilipinas mula sa NBA. At PBA, meron na lamang dalawang paraan na natitira para muling manumbalik yung pagmamahal sa kanila ng mga Pinoy basketball fans para hindi sila tuluyang lamunin ng MPBL. Napakaganda nito mga kabasketball, pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging post ng dating PBA commissioner na si Noli Iyala sa Twitter o sa X na ngayon, ay sinabi nga niya na umabot sa 74,720 yung mga fans na nanood doon sa venue ng championship netong USNCAA basketball. At dahil nga dyan mga kabasketball, nag-giveaway etong NBA, no? Huminto sila, hindi sila nagpalaro ng araw na yan bilang kooperasyon mga kabasketball. So yun yung sinasabi niya rito mga kabasketball, at yan daw ay isang bagay na dapat matutunan ng mga basketball community dito sa atin sa Pilipinas. Alam naman natin kung sino-sino yan, PBA, MPBL, nandiyan na rin ngayon, UAAP, NCAA, PSL, saka yung iba't iba pang mga liga. Kumbaga bilang respeto at business decision na rin. Maganda yun mga kabasketball. Eto na, puntahan na natin etong napakagandang pag-uusap, no? Kasi nga, alam naman natin na itong PBA ay medyo talagang bumababa yung mga bilang ng taong nanonood sa kanila ngayon, no? Especially doon sa kanilang mga venue. Kaya nagpaliit na nga sila ng pinaglalaroan eh. Ngayon mga kabasketball, etong MPBL nandiyan na sa pinto, kumakatok na mga kabasketball. Unti-unti tumataas na yung competition sa kanila. So yun yung sinasabi ko, pag hindi kumilos etong PBA, mayayari sila dyan. So ito yung sinasabi ko na dalawa. Una mga kabasketball, kailangang baguhin ng PBA yung kanilang sistema. Ang ibig ko sabihin mga kabasketball, napakaraming bagay dyan sa sistema ng PBA ang dapat nilang baguhin. Una na nga dyan, etong kanilang format, no? Yung sinasabi ko, yung home and away, dapat ganyan yung format nila. Pansin nyo dun sa naging laro kahapon, no? Ng Yokohama nila kay Soto, tapos ng ano ba tong isa, yung kalaban nila sila RJ Barrientos eh. Pareha silang hindi napapasok dyan sa playoffs, pero puno pa rin yung venue. Diba? Kasi yung mga tao doon sa Yokohama, mga naninirahan doon, sinusuportahan nitong B-Coursers, yung team nila. So, yun yung ibig ko sabihin. Napakaganda na ganun yung format. Kasi kung halimbawa, doon lang kayo sa isang lugar na sabi nga, matraffic pa, magastos pumunta, biyahe pa yung parking, di ba? So, dapat i-consider niyo yung mga fans. Kasi pag tinignan mo yung venue nila ngayon, mga kabasketball ng PBA, kahit, kumbaga, maliit na lang yung court, ang konti pa rin na nanonood eh. So, merong hindi nagugustuhan yung tao, may kailangan silang gawin. Yun na nga yung una. Pangalawa, mga kabasketball, dapat na nilang tanggalin yung height limit sa mga import para makapaglaro. Kahit nga si Dwight, gusto sana maglaro eh, no? Si Dwight Howard, pero almost 6'9" nga lang yung height na pwede, hindi makapaglaro. Hindi na natin pag-uusapan na dagdagan pa yung import kasi sa ngayon, hindi pa kaya ng mga ibang teams dyan. Palaruin na lang nila yung mga naturalized player. Bukod sa isang import, meron silang isang naturalized player. Gaya nitong nila Ange Kwame at Justin Brownlee. Magdagdag pa pala sila ng mga malalaking kumpanya para at least kahit nasabihin na may mga farm team dyan, kung magdadagdag pa sila ng malalaking kumpanya kasing lalaki ng SMC, ng MVP Group, o bali 6 na silang malalaki dyan, hindi mo masasabi na sila lang yung magcha-champion kasi may mga pera din tong iba eh. Ang ikalawa mga kabasketball, ito ang tawag ko rito, desperadong galaw na, no? Desperate move na, ay makipag-merge na dito sa MPBL. Bakit? Ito kasing MPBL mga kabasketball, ang ganda na ng format nila eh. Kailangan na lang nila ng mga mabibigat na sponsors gaya ng SMC Group, San Miguel, Ginebra, diba? Pure Food, Token Tex, diba? Pagka nabigyan ng yung mga lugar na yan ng mga malalaking kumpanya na mag-i-sponsor sa kanila, makakakuha na rin sila ng malalakas na players. Hanggang dyan mga kabasketball, anong masasabi mo?
Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.